Ayan. Minsan nga natutukso akong diligante eh. Baka sakali lumaki. Hoy, basta na kayo aking mga kaluruan at sa aking mga FB friends. Welcome sa aking toy vlog number 5. Motorcycle collection. So, ito, usually, yung mga ganitong malalaki, 118 to na scale. And particularly, ang main manufacturer nito ay ang Maisto. So, Maisto, US brand to. Based siya sa California, no? Pero may production line siya sa Hong Kong. Kadalasan to, nahahunt ko to, loose, no? Most likely online. Lahat online. Una ko ipapakita sa inyo yung aking motorcycle. Ito. Ayan. So, ito, KTM to. Guys. KTM, ano to eh. Usually to sa Austria. European brand, of course. Kadalasan, ang specification nito or specialty niya rather is mga dirt bike kagaya nito. At saka yung mga yung mga magagaan na mga motor na kagaya nito. So ito, makikita niyo naman yung niya, yung katawan niya. Napakanipis for a motorcycle. Kasi it was built para lang para sa off-road, sa mga dirt road at saka sa mga maliliit na burol. Kaya ganito yung built ng mga ganitong bikes. Ito based on science to, tsaka common sense. Diba, kapag ka natrap yung huli ng gulong mo sa puddle of mud, yung sa lubak, kung tawagin sa Tagalog, kailangan mo ng upper body strength para malagpasan mo yung lubak na yun. Same go sa mga maliliit na mga boulders at saka mga puro. Kailangan mo ng upper body strength. Kaya, kadalasan ng mga motor na ganito, na dirt bike, mataas yung mataas yung ganito niya. Almost pantay din yung seat, no? Yung front at saka yung rear na part. Halos pantay siya kasi kailangan mo ng crash na ganun para malampasan mo yung lubak. Ito, special to kasi Red Bull, nakita niyo naman guys. Ayan. So, KTM to. At nakuha ko to ng may case. So, salamat sa iyo, Sir Wilbert Ferrer ng Diecast Group of the Philippines. Dirt bike ko, galing kay Jadon Coladilla ng Quezon Province. So, yun si Jadon, suki ko yan. Pagdating sa mga diecast ng bansa kasi naghahanap ako nito locally sa mga Toy Kingdom, Toys R Us. Wala akong makitang ganitong style ng mga dirt bike. So, ito, I think this one, hindi ko sure kung kanino gawa to. Kasi, itong Red Bull, Burago to. So, Italian diecast brand. Ito, hindi ko sure. Pero, most definitely, ito, Burago din to dahil, of course, Europe. Ito, Hot Wheels to. Paano ko nalaman? Kasi may logo siya ng Hot Wheels dito sa gilid. Ayan. So, ito, Spitfire. Honda to. Yung dirt bike na to is Honda. Kadalasan ng mga diecast ng mga motor. Ito, turo ko sa inyo Ang diecast parts niyan, usually,
yung mismong skeleton, yung skeleton ng bike. At saka as much as possible yung part na to. Pero yung mga manibela usually to plastic. Kaya susceptible talaga siya sa balik. Pero yung mga spokes ng mga motor, ayan, ano yan, bakal yan. Same goes din sa mga tambucho usually. Pero may mga plastic parts siya. Tsaka mabigat siya, guys. Mabigat siya. Kahit na dirt bike siya. Tapos, ito nakuha ko to kay J-Tan Axle Drain ng Davao. Ayan. Ito, Schwinn to na bike. First ko tong nakita nung panahon ng lolo ko. Usually ito sa probinsya, may parang basket siya dito na pwede mo paglagyan ng kadalasan to ginagamit ng lolo ko pambili ng pandesal kasi favorite ko yung tostadong pandesal. Ito ko to kay J-Tan. Ano to? I never realized na Schwinn siya. Nung dumating na lang siya dun sa office, na-realize ko, oh shoot, Schwinn. Nakikita ko to sa Pawn Stars, yung itong bike na ganito. Mahal ito pag binibili nila. Kasi nga, napaka-classic ng design. And at the same time, I think, nag-start to before World War II. Ang diferensya lang nito yung dito Ayan pero madaling gawa ng paraan to. Kung may parts ka ng mga maliliit na skateboard, yung mga tornilyo nun, pwede mo siyang lagyan ng tornilyo na gano'n. Kaya, napakaganda. And at the same time, may parang goma siya dito. Na pag inandar at nakuha ko siya ng mura kay J-Tan. Kaya salamat sa iyo. Nakuha ko din kay J-Tan ay ito. Ayan. So, ito guys, ang brand nito ay Hot Wheels. Alam naman natin, pag Hot Wheels ang gumagawa, yung mga maliliit lang, usually mga matchbox size. Na makita yung nito. Hindi ko makita yung kung anong model ito Pero, in particular ako sa design ng mga ganito, usually makikita mo to Harley So, I assume na itong model na ito ng motor ay Harley. Kasi American, of course, yung handlebar niya medyo mahaba, no? Tsaka lowrider. Kadalasan mga ganitong style ng motor sa sa US to lowrider. Pero ang the best part niyan, kaya ko nalamang Hot Wheels, sa upuan niya, ayan may marking ng Hot Wheels sa upuan niya. Maliban pa dun sa gas tank. Kaya, confirmed na Hot Wheels ito. Maganda to kasi, ang plastic parts niya lang ay yung gas tank. At saka yung, ito, leather siya, leather seat. Pero, almost, siguro 60% ng motor na ito ay, metal or die-cast. Kaya medyo mabigat din siya. So, karamihan sa mga collection ko, big bike at saka mga lowrider. So, isa sa mga lowrider na nakuha ko ay ito. Ito. Galing to kay Michael Henry. Ito yung isa sa mga kauna-unahang mga toys na nakuha ko sa kanya. Ang kasama nito ay mga Marvel na motor, na kagaya nito. So, nakita nyo naman guys, ito motor to ni Fantastic Four. Particularly, kay ano bang pangalan ng leader nila? Yung humahaba kamay. I-display ko to, may katabi tong alt Lego ng mga characters. Pera lang dito. Kasi, wala pa akong makitang alt Lego ni, nung dito. Tapos, itong motor na to, classic American motorcycle to, guys. Kasi, mahaba yung part na to. Usually, talaga pagka classic American, mahaba. Tapos, ito, lowrider. Tapos, yung tambucho niya, malaki. Yan. Mahaba. And, at the same time, yung motor niya, dalawa. Ayan, 1, 2.
Usually to makikita mo to sa sa mga Hollywood movies, sinasakyan ng mga bida na kagaya ni Terminator. Kaya minsan either si Terminator yung kasama nito pag dinidisplay ko or si Captain America na Alf Lego. Ayan. So, ang predecessor nito actually ay Indian motorcycle. Ito sa Pawn Stars na episode. Usually, yung mga ganitong motor, they are built out of boredom. Yung mga nanggaling kasi ng gera ng mga sundalo, wala na silang magawa eh. Kasi their physical and mental state was built for war. So, talagang bored na sila sa buhay nila. Wala na silang magawang hobby. So, ang ginawa nila, mag-customize ng mga bikes. And, doon nag-born yung mga motorcycle kagaya ng Harley at saka yung Indian. Isa lang yung Indian motorcycle sa aking collection. At grabe, ang bigat niya. Kasi solid na solid na bakal siya, guys. So, nakita nyo naman yung pagkakahawig nila ng build ni Harley. So, lowrider, ayan. Tapos yung makina niya, ayan, ilang cc siya. Tsaka literally, galing siya sa bike, no? Halos kahawig siya ng bike. Inostomize nila yung seat para, mababa. Tapos yung headlight niya, ayan ganyan. So, maganda to. May mga cards ako nito. Probably, I'll show it next time. Magaganda yung mga gawa ng Indian, or rather yung mga Indian motorcycle. Kasi, classic siya. Classic na motor. Classic American motorcycle. Ito, na-hunt ko to sa auction, sa group namin sa Facebook na auction. Nakalimutan ko yung seller. Pag nahanap ko, ipat ko din siya dito para pasalat natin siya. Kasi maganda to at nakuha ko siya ng mura lang. Ayan, Ducati. Ayan. So, pag ikaw mahilig ka sa motorsiklo, isa ito sa mga isa ito sa mga goat mo. Ayan, greatest of all time. Ayan, Ducati. Kasi siya, kita nyo naman yung niya, yung belt niya astig, di ba? Pwede mo itong pang forma. At saka, usually, pagka maestro nga pala, guys, ganyan yung niya, yung motor niya. May spring sa rear wheel niya. Kaya, maganda siyang pagganahin na ganyan. Imagine mo. Ito siya. So, kagaya nga nasabi ko, yung mga ganitong mga big bike, usually gawa to ng maestro. May anak to. Pakita ko sa anak niya. Ito anak niya. Kaya nung binili ko to, tuntua talaga ako eh. Kasi gayang-gaya siya nito. Ayan yung shade ng dilaw halos pareho lang, pati yung yung tambucho halos pareho lang, 'di ba? Itong malaki nakuha ko to kay Ryan Palomado. Yung kauna-unahan kong Ducati ng mga motorcycle sa kanya galing. Ito naman yung anak niya. Yung anak niya galing to kay Junal. Junal din ang pareho silang Commonwealth. Mga Commonwealth boys ko diyan. Hello. Ayan. Ito to hindi to bootleg, gawa rin to ng maestro. Ayan. Ayan yung niya, yung parang markings na sa ilalim. Maestro siya. Maliban dun sa dalawa. Ito talaga yung target ko na model ng Ducati eh. Ito, yung Eurosport. Ducati Eurosport siya. So ito, galing to kay McDoms ng yung mga Commonwealth boys ko ulit. Nakuha ko to lot sa auction. Yan, si McDoms, pagka nagpapabid siya ng mga ganito, usually by bulk. Kaya unahan, buti na lang nakachempo talaga ako. At ang nachempohan ko nga ay itong Ducati Red. Ayan. Maraming shades ng red, guys. May Ferrari Red, may Raspberry Red, may Ducati Red din. So, ayan. Ako nagustuhan kasi ito legit to na motor, pang motorsport. No? Nakita niyo naman yung katawan niya. It was built to last and to run very, very fast. Kaya isa ito sa mga sought after ko na model ng Ducati and I'm so happy. Siyempre, hindi rin papahuli yung mga Japan.
na mga brands ng mga big bike, no? Specifically Yamaha, sikat yan sa mga big bike. Tsaka Kawasaki. Isa ito sa mga astig na nakukuha ko for Yamaha. Ito, ayan. So, ito, ano to, galing to kay Ryan Kultura ng Bulacan. Ayan. So, nakuha ko siya lot. Ito ang kasama niya. Ayan. Big bike din ng Yamaha. Ang ano nito, ang forma nito, modern day Yamaha na eh. Particularly yung logo ng Yamaha. Somewhere sa bike na ito, ano na, yung bagong logo ng Yamaha. Ito, kaya ako ito nagustuhan kasi kita niyo yung ano, yung detalye niya dito guys. Brembo, so meaning most likely ang ginagamit ito, Brembo brakes, which is sikat na brand for motorcycle at saka mga kotse. And at the same time, kita niyo yan, Michelin. Ayan. Michelin tires yung gamit niya. Ayun. So, usually, mga ganito, nakukuha ko ng loose. And, most definitely, buo siya. Tsaka yung stand, nakita niyo, may stand siya. Ito talaga, legit na big bike. And, also, may pagka-modern na din. Kasi nakikita niyo yung logo ng Yamaha dito. Bagong logo na siya ng Yamaha. Ito. Ayan. So, Kawasaki Ninja. Isa ito sa mga paboritong gawan ng mga ng mga diecast models ng replica. Kasi astig siya eh. Ayun, kahit kulang siya ng side mirror, I won't mind kasi nga maganda naman na yung pagkagawa tsaka buo pa naman yung stand niya, di ba? Which is maganda. Nakuha ko to kay Rodel ng ng Ninja, yung shade ng green na ito at saka black. At saka mukha naman siyang astig as compared kapag ka all black. Kaya salamat Sir Rodel na pinamana mo to sa akin. So yun nga, ito kahit na malaki yung scale niya, nagaganyan pa rin yung rear wheel niya. Tapos ito, ang pangit lang dito is siguro 60% na siya ng plastic or rather mga 70% plastic na siya. Pero at least hindi naman usapin dito kung pure diecast ba siya or what. Ang usapin dito is kung nagayam yung original na Kawasaki Ninja. And they did a great job. Lalong-lalo na yung mga motor na or yung yung engine na dito. Kita ko rin sa inyo na ang mga Japan manufacturer, they tried to copy yung American style na motorcycle. Galing to kay Eldred. So, nakita nyo yung build niya. Siya style Harley. Pero, ang model niya, Yamaha. Or rather, yung nag-produce nito is Yamaha. So, nakita nyo yung gas tank, iba. Yung handlebar niya, medyo mahaba. Tapos yung yung seats niya, lowrider. So close enough siya na na copycat ng Harley. Pero I think nagkakatalo na lang to sa sa motor mismo. Most definitely kahit nagayang-gaya yung style ng Harley, yung build at saka yung endurance ng motor. Syempre, mas lamang si Harley kasi syempre sila yung nauna. Hindi ko naman minimenos yung mga Japanese na mga brand. Pero, pagdating talaga sa quality, wala ka talaga masasabi sa American Classic. Yamaha Dragstar, ang gumawa nito ay Majorette. Ayan. Ito, unexpected to na nakuha ko sa aking paghahunt. Scooter. Usually, ang scooter, makikita mo siya Japan eh. Pero ito hindi. Europe brand to. French. Peugeot. Ayan. Nung nakuha ko to kay Sir Angelo Javier ng Maynila. Hello, sir. Ayan. Nagtaka ako kasi ang alam ko talaga sa mga Peugeot, yan family rally cars. Ginagamit siya sa Formula 1 to. So ito, nakita niyo naman, yung condition niya, hindi na ganun ka pristine, 100%. Pero I still get it. Kasi napaka-rare na motorcycle nito. Or rather scooter.
Maganda to. I think gawa ito ng ano ng mais to. Ayan. So, syempre, as expected, may parang spring yung ilalim. And at the same time, it's Peugeot. Sa pag-aalaga ng motorcycles. Ang susceptible talaga sa damage, of course, nakita nyo naman kanina, yung mga plastic parts na kagaya ng side mirror at saka stand. Yeah, usually kapag mga loose, expected mo na talaga yung mga ganung damage. Pero, at the same time, kung kaya mo naman siyang remedyohan, di ba? Kagaya nung ginawa ko dito sa Ducati ni McDonald's. Ang ginawa ko dito, una muna, naghanap ako ng shade nito ng acrylic paint. So, yung acrylic paint, yun yung ginagamit kong pang tagpi dun sa mga paint chips nito. Tapos, naghanap ako sa department store ng ng close enough na red para pumantay naman siya dun sa dati niyang red. And nag-success ako. So, yun yung isa sa mga struggles. And usually yung mga chroming na kagaya nito, ayan, yung chroming yan, tsaka yung chroming nito, madali siyang mag-fade. So usually ang ginagamit ko na pang repair is nail polish. Kagaya rin nung pinakita ko sa inyo kanina, nail polish din. Ito nung nakuha ko to kay Michael, talagang kupas na yung chroming niya. So ang ginamit ko ay yung platinum na kulay ng nail polish para kahit sa malayuan, hindi naman halata na alangan, di ba? Pero kung masipag kayo at meron kayong pintura na chrome, yung spray paint, pwede yun. Yun nga lang, napaka-painstaking nun kasi talagang kailangan lalagyan mo to ng tape para hindi siya madamay. Or yung mga kailangan mo ng chrome parts, yun yung hindi mo tatakpan. So, medyo mahirap siya na process, guys. But it's worth it. So, kagaya nito, if it is way beyond repair, you don't have to do what I had to do. Kasi, of course, common sense naman, di ba? Kung hindi mo naman na siya kayang remedyohan, just leave it as it is. Kasi kaya nga, nabili mo siya kasi alam mo na agad yung condition ng toys. So, if it is way beyond repair, just leave it as it is. Kagaya nga rin ng laging sinasabi sa Pawn Stars. Kung hindi ka restoration expert, just don't try to fix it. Kasi, kung kunwari in the near future, babalak mo na na i-trade siya or ibenta, hindi mo na makukuha yung value na gusto mo. Nagde-depreciate yung value dahil lang tinry mo siya na i-restore on its natural glow. Mga ganitong motor, yung gulong niya naglalagkit. Kagaya nito. Ayan, medyo sticky yung gulong. Kaya as much as possible, kung kaya nyo naman linisin, you have to clean it gamit yung damp cloth. Wag naman yung sobrang basa, guys, kasi most definitely yung mga ibang parts nito na diecast baka mga lapak. So damp cloth lang ang kailangan, and then you have to dry it, air dry bago niyo siya itago. Pagka tapos na kayong picturean or laruin, you have to keep it safe. And also, pag tinago nyo siya, kailangan meron din siyang silica gel para hindi siya mag-moist dun sa loob ng lagayan. Lalo na kung itatago nyo siya sa enclosed space. Nag-enjoy kayo sa aking pang-limang toy.